Right, good morning mga kamukil. So ngayon bago tayo pupunta sa tago mga kamukil, titingnan muna natin to kasi napaka-importante nito. Papalitan natin to ng forma ng bubong mga kamukil. So ngayon gusto ko lang makita dito yung pag-adapt ng ceiling. Tapos itong pinaka-pagkukunan natin ng lakas sa bago yung gagawin nating rafter dito. Naidawil, taas ang dawil, wala? Ha? So ito yung tinitingnan natin mga kamukil. May dawil na ipilabas pero isa, no? So dapat hindi bababa to, dapat makikita natin dito apat kapag tunay na poste, no? Pero isa lang yung nakikita natin. Dito din isa, no? So ito yung pinakamahalaga kasi mga kamukil pag magkakabit na tayo ng pinaka rafter at girth natin. Ito. Kasi ito hindi pantay. So kailangan makapag-level tayo dyan para dyan natin siya ikakabit. Makakuha tayo ng pantay, no? Makakuha ng level. Yung ceiling natin walang problema. Maliit lang naman, kahoy yung gamit, no? Kahit na baklasin itong bumbong, hindi to duduyan. Kasi kung napapansin nyo, walang putol o papunta doon. Yung isang frame nya. Sige, tiwasot. Okay. So, kung napapansin nyo mga kamukil, maaga tayo nagsira na ng bubong. Kasi kahapon, yung pinakatrabaho natin dito, bali pang 2 days to mga kamukila at 2 araw lang talaga yung pinaka-target ko dito. Dapat mayayari na siya. Kahapon unang araw duty namin, yung target namin mga kamukil ito, pagpapabrikit ng ating trusses, and then itong magiging parlina natin. Uulitin ko lang mga kamukil, lahat po yan ay reuse, no? Sinira na po ito dati, ngayon gusto ng may-ari mapakinabangan. So ginawa natin ng paraan. So far nagawa ng panaan, no? So ikakabit na lang to. Titingnan nyo mamaya mga kumukil sa reuse ng mga materials na ginamit natin sa pag-renovate nitong tindahan na to. Gaganda pa ba? May gaganda pa ba ang mga reuse na materials, no? Tingnan natin mamaya. So ito, pinaabot ko rin to kung paano mag-welding ng si parlins, no? Napapansin nyo, wala tayong mga naka-welding dun sa labas, no? Sa loob natin yan tinitira para malinis. Ang ano kasi dito, walang ceiling na makikita sa labas, no? Hindi totally finished to. So, iniingatan natin na marumi, tingnan, no? At wala pang primer, no? So, tinatanong ko naman yung ari kung para-primeran pa ba natin o hindi. Sabi niya, wag na kasi 3 years daw dun ginamit itong tubular na to. Mula paggamit hanggang ngayon, 3 years na, mahigit. So, kung napapansin niyo sa 3 years, kung masyadong kalawang, no? So, lagi kong sinasabi yung pinakakalaban nitong tubular is tubig. Kapag nababasa to sa tubig o laging nakakasimot to ng tubig, talagang hindi magtatagal yung GI, no? Meron tayong dalawang klase pagdating sa tubular, meron tayong BI at saka GI, no? So ang GI po miminsan lang yan sa mga solidong bakal, no? Pagka mga solidong bakal, kadalasan BI talaga, black iron kung tawagin. Ang GI naman galvanized iron, no? Kung tawagin, yun po yung mga mataas yung anti-corrosion kapag GI, no? Ang BI naman po, hindi mo pa nagagamit, puno ng kalawang, no? Nakadesign talaga yun na ganyan, no? Pero mas mataas yung standard nun sa paglaban sa mga kalawang. Hindi siya masyadong mauubos, hindi siya madaling mabutas, no? Ito kasi kapag ka nakapenetrate yung kalawang, hindi naabutan ng taon, butas talaga yan. So mamaya mga kamukil, abangan nyo yung update natin, no? Sa mga reuse na materials, may igaganda pa ba na itong trabaho natin. Okay.